Mabuhay! Kumusta po? Welcome po muli sa HowToGreatFilipinoFood.com. Ngayon, magluluto naman ako ng pansit bihon gisado sa tokwa. Napakasarap po nito. Yung aking pong tokwa, in-slice ko lang siya, mamaya pipirituhin ko na siya. Tapos yung ating bihon, kailangan bababad lang natin siya sa warm water. Tapos sa ating mga gulay naman, gagamit ako rito ng bell pepper, onion, carrots, zucchini, cauliflower, chopped garlic, gagamit din tayo dito ng cilantro, oyster sauce, soy sauce, lemon juice, salt, at ground black pepper. Siyempre, kailangan din natin ng cooking oil at tubig. Ayan po, nakikita naman ninyo, nagpapainit na ako ng mantika. Siyempre, ang first step natin, kailangan nating iprito yung ating tofu or tokwa. Mamaya, once na ma-fry na po siya, set aside ko siya at i-slice ko pa siya ng maliliit. At pagkatapos nun, magpuproceed na tayo na gisa ng ating gulay. So ayan, bali na pirito na natin yung ating tokwa. Mamaya i-slice ko siya ng maliliit. Tapos po, kumuha lang ako ng konting cooking oil at nagpalit ako ng pan. So nagpapainit na po ulit ako ng mantika. Mag-start na tayong mag-saute ng garlic. Hihintayin lang natin siya mag-golden brown yung ating garlic bago tayo mag-add ng onion. Okay na po yung ating garlic. Add na natin yung ating onion. Sasabay na rin natin yung ating carrots at ang cauliflower. Gigisahin ko lang siya ng mga 1 minuto. Tapos po, pupunta tayo sa ating next step. Ayan po, okay na po yung ating carrots at ang ating cauliflower. Ang susunod natin gagawin, lalagay na po natin yung ating zucchini at ang ating bell pepper. Haluin lang natin sandali. Tapos po mag-a-add na tayo ng soy sauce. Ganyan din ang ating oyster sauce. Sasabay na po natin siya. Maglalagay rin tayo ng lemon juice. Again, stir. Tapos mag-a-add tayo ng tubig. Lalagyan natin yung tubig. Hayaan natin siya maluto ng mga 2 minutes lang bago natin ilagay yung ating binabad na bihon sa tubig. So, hintayin lang natin siya sandali na kumulo. Tapos po, pupunta ulit tayo sa ating next step. So, ayan. Niluto ko lang mga 2 minutes yung ating gulay. Ngayon po, i-add na po natin yung ating piniritong tokwa. Haluin ko lang sandali. Tapos po, titimpla natin siya ng salt and ground black pepper at ang ating cilantro. Haluin lamang. Tapos, ilalagay na po natin yung ating bihon. So, bibigyan ko kayo ng technique. Sinali ko na yung ating bihon. Kukuha lang tayo ng gunting. Kakat ko lang siya sandali para madali po siyang i-serve. Kasi yung pansit bihon masyado po siyang mahaba. So ngayon, lulutuin lang natin siya ng mga 5 minutes
Haluin ko lang sandali. Pagkatapos po nun, pwede na po siyang i-transfer sa isang serving plate or serving bowl. Ngayon naman po, ipapakita ko sa inyo kung paano magluto ng ginisang miswa sa sardinas. Ang gamit ko po rito, 2 lata ng Ligo sardines. Miswa, onion, tomato, zucchini, or tinatawag nila na kusa, ginger, spring onion, chopped garlic. Kailangan po sa paglulutong ito, mas maraming garlic, mas masarap. Sili, fish sauce. Siyempre, kailangan din po natin ng asin, paminta, mantika, at tubig. Okay, mag-i-start na po tayo. Nagpapainit na ako ng aking pan. Siyempre, unahin natin yung cooking oil. Mag-i-start na po tayong mag-gisa. Lalagay ko na yung ating ginger. At isasabay na rin natin yung ating garlic. Gigisayin lang natin siya sandali. Once na mag-brown na siya, tsaka tayo mag-a-add ng sibuyas. So ayan, okay na po yung ating garlic and ginger. Lagyan natin yung ating sibuyas. At isasabay na rin natin yung ating kamatis. Gigisayin ko lang siguro siya ng mga 1 minuto bago tayo pumunta sa ating next step. Okay na po yung ating kamatis at sibuyas. Lagay na natin yung ating gulay, yung ating zucchini. Pagkatapos po, mag-a-add na tayo ng fish sauce. Maglalagay na ako ng tubig. Ngayon, hayaan na natin siyang kumulo. Kailangan pong maluto yung ating gulay bago tayo mag-proceed na maglagay ng iba pang mga ingredients. Kailangan lumambot yung ating zucchini. Ayan po, luto na po yung ating zucchini, yung ating gulay. Malambot na siya. Ilalagay na po natin yung ating sardinas. Pagkatapos po nito, yung sili, optional lamang kung gusto nyo maanghang yung inyong ginisang miswa. I-add ko na rin yung ating miswa at ang dahon ng sibuyas. So, haluin ko lang sandali bago tayo maglagay ng paminta at asin. Nakita naman ninyo, napakasimple lang pero masarap na ulam ang ating ginisang miswa. Maglagay na tayo ng asin at ang paminta. Lulutuin ko lang siya ng mga 3 to 4 minutes. Tapos po, pwede na po siyang i-serve. Ito na po ang ating finished product ng napakasarap na ginisang miswa sa sardinas. Muli, marami pong salamat sa panonood ng howtogreatfilipinofood.com.
Mabuhay!